Hello guys, ayan, so ako ulit si Auntie Eileen. So ngayon day off ko, ayan. So sasagot lang tayo ng isang tanong ng ating isang sisi. Sabi niya, ano ba tawag doon? Magkano daw ang, ano ba yung pagkasabi niya? Magkano yung, parang siguro binabayaran ng employer pagka, ayan, ang hirap buksan, sandali. Pagka, ano, yung tawag doon yung sa day off, yung, pagka hindi yata, pagka pinasukan mo yung day off, ganun ba yun? Sandali nga, tingnan ko, parang mali-mali naman na yung ano ko. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, ang tanong pala niya is, magkano daw yung unused days na binabayaran or binibigay ng employer. So yun, kasi depende po kasi yun kung magkano yung sahod natin dito. Para sa mga first timer, ano siya, 600 na kasi ngayon yung parang minimum or ano na pasahod para sa mga first timer. So yung $600 na yun, i-divide mo yun sa 26 days. Tapos 26 days lang kasi nga every week meron tayong isang day off. So bawasan natin ng 4 days, kaya 26 days lang. Tapos i-divide mo yun sa 4, tapos yung kalalabasan nun is nasa $23. So yung $23, i-multiply mo yun sa palitan ng peso at dollars. Ang Singapore dollars kasi ngayon is nagre-rate siya sa 41 pesos. More or less, 41 point something yan, pero hindi kasi nakastick yan. Basta 41 pesos na lang, round off na lang natin. So yung $23 times 41 pesos mo, ganun na lang yung conversion niya. Parang naglalaro siya sa more or less 950 pesos. So, every day off mo, pag binayaran ng employer yun, meron pa pala siyang sealed. Naka-sealed pa pala siya. So, yung is parang more or less 950 pesos yun. So, yung isang araw lang yun, guys. Hanggang 3 araw lang naman yung pwedeng bayaran ng employer. Kasi, kasi sa batas nila dito na at least once a week kasi, once a month, kailangan may day off talaga si helper. Hindi pwedeng, hindi pwedeng, tawag doon, bayaran ng employer. Kasi kailangan talagang sa isang beses sa isang buwan ay mag-unwind si helper. So, yun kailangan may day off talaga tayo, guys. So, yun, unless talaga nagkasundo kayo ni employer mo na hindi yung sa pilitan na talagang kailangan nila yung 4 na Sunday at pumayag naman din kayo, ayun, so may agreement naman din kayong dalawa, di okay lang yun. So yun, pwede mong pabayaran yung 4 na beses, pero hindi talaga, sa batas talaga kasi nila dito is kailangan once a month talagang kailangan may day off si helper. Ngayon, kung yun nga, for example ako, every week ako may day off, tapos biglang sabihin sa akin ng amo ko na, Eileen, pwede bang wag ka muna mag-day off ngayong Sunday na darating na Sunday, bayaran na lang kita. Pero kasi ako, guys, is medyo above minimum na kasi ako. So yung computation sa akin is kung magkano yung salary ko, i-divide lang yun sa 26 days at ang kalalabasan nun, i-multiply mo sa 41 pesos. Yun ang magiging sahod ko, kumbaga pag kinonvert natin sa peso. Pero for example ako, first timer ako, ang sahod ko is $600. Tapos sinabi sa akin ng employer na kung pwedeng hindi muna ako mag-day off ngayong Sunday, tapos babayaran na lang nila. So yung $600 na yun, divide by 26 days, papatak ko yun sa $23. So $23, i-multiply mo yun sa 41 pesos. So parang 940 something. So parang round off na natin na 950 kasi ngayon naman ang palitan is 41 point something. So yun, parang naglalaro siya sa 950, ganun sisi. So yung tanong mo, ganun yun. Kung 2 beses ka naman pabayaran sa isang buwan, edi yun? Magkano yun? 1.9? Parang, magkano ba yun? Hindi talaga ako sa computation, mahina talaga si auntie nyo sa math. So yun. So yun sisi yung tanong mo na pagka hindi ka nag-day off. Minsan pabor din yun kasi pag lumabas ka sa sa pamasahe mo pa lang sa MRT kasi di ba nga mataas ang cost of living dito, so sa pamasahe mo pa lang magkano na. Kung for example makagastos ka na pinakamalapit ka lang, balikan mo $5, 200 pesos na agad yun ang mawawala sa'yo. Pagkain mo pa, syempre hindi ka naman, minsan ka lang naman mag-day off, syempre pag nag-crave ka ng mga Filipino food.
So, paano na? Di gagastos ka pa ng malaki, ganun, di ba? So, katulad nito, ayan. So, may natira pa sa akin kanina, itong pineapple pie ni Jollibee. Kasi, hindi, sobrang busog na ako kanina. Pero kanina naman kasi may nag-treat sa akin ng kanina. So, sabi nga niya, daw, kain kami. Gusto naman niya sa ibang, parang restaurant, medyo mahal guys. Tapos, hindi ko gusto yung pagkain. Sabi ko, paano kung hindi ko naman magustuhan yung pagkain? Tapos, sayang lang. Sabi ko sa Jollibee. Tapos, tinignan ko yung may pinakamalapit na Jollibee. So, yun. Kaya, sa Jollibee kami kumain. Kasi minsan lang naman mag-Jollibee pagka day off lang. So, yun. Kaya sisi yung tanong mo, yun. So, yun. Depende talaga yan sa kung magkano yung rate mo. Kasi dito guys, iba-iba ang pasweldo ni employer. Depende na lang kung magkano ka nakatagal. Tapos, minsan kasi minsan kasi after ng kontrata mo, tapos magre-renew ka sa kanila. Minsan may mga employer na tinataasan ka. May mga employer na pag hindi ka naman tinaasan, pwedeng ikaw naman din na mag-open up sa kanila. Ganun. So, minsan, bawat renew ng contract. Kaya marami rin ako mga kaibigan dito, malalaki na talaga yung sahod nila. Kasi matagal na sila dito. Every time na mag-renew sila ng contract, nag-add sila ng sahod. So, yun. So, syempre, pag nag-add ng sahod, mas malaki ang pag convert sa peso. So, yun. Depende sa tagal mo na. Depende rin sa amo mo kung kung i-consider nyo na. May mga amo din naman na yun nga, nung nakaraan may nakasama ako sa Lucky Plaza, siya. 10 years na siya sa employer niya, pero parang magkano lang yung sweldo niya. So, yun, hindi ganun ka-worth it. Pero nagpalit na siya ng amo. Parang hindi ko alam, kalimutan ko na kung 580 or 600 or 650 yung sweldo niya sa loob ng 10 years na. Yung tagal-tagal na niya, guys. So, yun. Tapos, nung nagpalit siya sa amo niya, nagpalit siya na ng amo, 950 yata yung offer sa kanya. So, grabe nun, laki na nun. Kulang-kulang 41, kulang-kulang 40,000 na yun, guys. Kasi ang $1,000 dito is $41,000. Ang $1,000 SG dollars is 41,000 na yun. So, kulang-kulang 40,000, mga 40, ganun na siguro yung sweldo niya. So, diba? Kaya minsan, depende rin sa amo, depende rin sa pag-uusap nyo, depende sa lahat, no? So, ayun. So, yun lang sisi. Sana nasagot ko yung tanong mo about sa payoff, kung magkano yung magkano bayad ni employer. So, yun, depende yung sa sahod mo. Basta i-multiply mo yung sahod mo, i-multiply mo sa 26 days lang. Tapos, yun yung kalalabasan sa SG dollars. Pero, pagka convert mo sa peso, i-multiply mo siya sa 41 pesos. Ganun. So, yun lang. Bye-bye.